Ang pangalan mo to, first name mo, sa una? Roderick. 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 Dinglasan. Dinglasan. Tatay mo to, pangalan niya? Si Paterno Dinglasan. Do, Paterno, doon dako pangalan. Paterno Dinglasan. Si nanay mo, si Paterna? Si Corazon. Si Corazon, alhamdulillah. Si Corazon, Dinglasan. Kapila ka nga anak to? Kaapat. Tunga. Kapat? Kadtunga. Kaya pito kami. Pito kayo? Oo. Kaya ako ikaapat. Okay. So, ikaapat ka kadtunga. Ilan ang Muslim? Ikaw lang? Ako pa lang. Mrs. mo ka Muslim naman? Alhamdulillah, Muslim na. Alhamdulillah. Ano subject mo ka subong to? Ang minsay sa mga propeta kag sugo sang aton nga Dios Oh. Ang mensahe ng mga propeta kag sugo. Kag sugo. Di sa Tagalog, bali sa Ilonggo. Di na sa kumaan mo ko Ilonggo kadra. Okay? Sa lingwahe na Tagalog. Inshallah. So pagbigyan natin si Brother Khalid Dinglasan, dating Roderick Dinglasan, ngayon po ay Khalid Dinglasan. Ibigay po natin ang panahon sa kanya. Inshallah. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid sa pananampalataya Islam. At magandang gabi sa aking mga kababayan na nandirito ngayon na handa makinig sa aking na ibabahagi. Ang aking topiko na ibabahagi sa inyo ngayon ay ang mensahe ng mga propeta at sugo ng nag-iisang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Una sa lahat, ako'y nagpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala nating Panginoon sa Satan na isinumpa. At ako'y dumadalangin sa Allah ang mapagpala ang Panginoon, ang makapangyarihan. Naway, pangalagaan tayo dito sa mundo at sa kabilang buhay. At tayo pagpalain saan man tayo naroroon. Aking din idadalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin tayong katulad ng mga tao. Pag binigyan ng mga biyaya, sila'y nagpapasalamat. At pag sila'y nabigyan ng mga pagsubok, sila'y nagtitiis at binabalikat yung mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. At sila rin matiisin. At kung sila ay nagkakasala, sila ay nagsusumamo sa paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga buti nating gawa. Ang dakilang tagapaglikha ay nagsugo ng mga propeta sa bawat henerasyon upang may tuwid ang tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng mga propeta at sugo dito sa ibabaw ng mundo na umabot ng 124,000. Sa 124,000, pumili siya ng 5 na binanggit sa banal na Quran. Ito nag-umpisa kay Prophet Adam alayhisalam hanggang sa kauli-ulian si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya nagpadala ang angarin upang may tuwid ang tao sa pagkalugmok sa kasalanan at sa maling pagsamba. Ang bawat propeta na dumating dito sa ibabaw ng mundo, ang kanilang angarin ay iyahon ang mga hanguin o iyahon ang mga sangkatuan sa maling pagsamba sa mga Diyos-Diyusan tungo sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha, ang ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, batay sa prinsipyo ng tawid sa pagkilala at pagsamba sa kaisahan ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang propeta ang aking babanggitin ay si Propeta Noah alayhi salam. Sa kanyang kapanahonan, siya ay nagbabala at nagbalita sa kanyang nasasakupan, sa kanyang pamayanan, hanggang sa umabot sa 950. Siya ay matiis na nagbabalita at nagbabala palagi sa kanyang mga kababayan. Dahil ang kanyang kababayan sa panahon niyon ay sumasamba sa mga rebulto at estatwa. Katulad sa panahon natin ngayon, ang mga
pangalan ng mga Diyos-Diyosan nila sa panahon ng Propeta Noah alayhi salam ay si Siwad, Suwa, Yagut, Yaog at Nasar. Sila ay mga kinikilalang mabubuting tao. Ngunit sa pagdating ng panahon, ang sabi ng matatanda sa kanilang panahon ay sinabi nila, yun ang mga Diyos. At yun ang gagawin nilang pamamagitan para dinggin ang kanilang mga panalangin. Kahit ang Propeta Noah, siya ay nagtiis sa pagbibigay babala sa mga tao at nagwika. Kala yagawmi inni lakum nadirum mubin. Ani abudullah wa taquhu wa atiun. Ang malapit na kulugan sa wikang Tagalog, sinabi niya, "O aking pamayanan, katotohanan, ako ay isang malinaw at maliwanag na tagapagbabala at sugo sa inyo. At yung dapat sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang at matakot sa Kanya at ako ay inyong sundin." Dahil sa kawalan ng pananampalataya sa nag-iisang tanging ni Diyos, sila ay pinadala ng malaking dilubyo o malaking baha bilang parusa sa kanila at sila inulunod at pangyaring mapasok sa impyerno. At sa isa pang aya sa banal na Quran ay nagwika, "Mimma kati'atihim yugrigu fa'udkhilun naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara." Ang malapit na kulugan sa wikang Tagalog, dahil sa kanilang mga kasalanan, sila ay nilunod at pinangyaring mapasok sa apoy. At wala silang matatagpuan na kaagapay, maliban at bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng propeta na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isa lamang ang kanilang katuruan, ang sumamba sa nag-iisang tagapaglikha. Bawat isa sa kanila ay hindi nagkaiba ang mga pagpapaliwanag o pag-akay sa mga tao o sangkatauhan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lagit-lagit nagpapadala ng mga propeta upang ang tao ay manatili sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Sa mahabang panahon, ang nag-iisang Panginoon ay binigyan niya patnubay ang sangkatuan at hindi niya inayaang maligaw ng landas. Inimulat ang tao sa tamang pagsamba at pagkilala sa nag-iisang tunay na Diyos, laban sa mga Diyos-Diyosan na ginawa lamang ng sariling imahinasyon at pag-iisip na ilang taong naliligaw. Ang Propeta Abraham alayhi salam ay kilala ng mga Hudyo at mga Kristiyano, maging ang mga Muslim, bilang ama ng mga mananampalataya. Sa kanyang panahon, ang mga tao ay muling sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Maging ang kanyang ama ay dibuto sa paggawa ng estatwa o mga rebulto. Isang araw, may nangyari sa panahon ng Propeta Abraham alayhi salam. Ang ginawa niya, pinagpalakulin yung mga rebulto sa loob ng sambahan. Ngayon, dumating yung mga tao sa kanyang panahon at sila'y nagalit. Kaya tinanong nila yung Propeta Abraham alayhi salam, sapagkat siyang kaunaw ng sumasalungat sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't nang kanilang tanungin, ang sabi ni Prophet Abraham alayhi salam, ang gumawa niyan ay ang malaking rebulto bagkus na sa kanya yung palakol. Kaya ang mga tao nagalit. Nagalit sa kay Propeta Abraham alayhi salam. At siya ay tinangkang sunugin sa panahon na iyon. Kaya kaagad naisip, ang tunay na Diyos ay walang larawan at hindi may ilan tulad sa rebulto o imahin. Ano mang ginawa ng kamay ng tao na ang tao ay dapat talikdan ng pagsamba sa mga estatwa at rebulto. Ano mang bagay na nilikha lamang ay hindi makapagbigay ng kapakinabangan para sa kanila. Kaya't ang banal na Quran ay nagwika,
Wa Ibrahim ikala ligawmihi a'budullaha wa taguhu dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ang malapit na kahulugan sa wikang Tagalog, at tandaan, nang si Abraham ay nagsabi sa kanyang pamayanan, sambahin ng Allah at magkaroon ng takot sa kanya. Ito ang makabubuti sa inyo kung nalaman lamang ninyo ito. Kaya sa isa pang aya na sinabi, innama ta'buduna min dunillahi awtanaw wa taquluna fa innal ladina ta'buduna min dunillahi la lamlikuna lakum rizqan fa'adtaguhu indallahi rizqa wa'budu washkurullaha ilaihi turja'un. Ang malapit na kahulugan sa wikang Tagalog, ang tanging inyong sinasamba ay mga Diyos-Diyosan, mga rebulto o mga estatwa, bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kayo ay gumawa ng isang kasinungalingan at kapalaluan. Katotohanan, yaong sinasamba ninyo bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay walang kapangyarihan makapagbigay sa inyo ng ikabubuhay. Kaya tumingi lamang ng ikabubuhay kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumamba lamang sa Kanya. Maging mapagpasalamat sa Kanya sapagkat sa Kanya kayo ay babalik. Kaya ang isa pang propeta, na si propeta Moises alayhi salam ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan ng kasulatan. Si propeta Moises alayhi salam ay binigyan ng kasulatan, ito yung tinatawag na Taura o batas. Batas sa wikang Tagalog at maging ang 10 utos na nagpapayag ngayon ay kinikilala at binabantayog ng mga Hudyo at Kristiyano. Ang pangunahing kautusan na sinabi ni propeta Moises alayhi salam, ibigin mo ang Diyos na higit kanino man. At ang pag-ibig ng Diyos ay isang diwa at ganap at wagas na pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang may kilika ng lahat ng bagay. Si Moises alayhi salam ay nagbigay ng pahayag sa pangunahing kautusan. Mula sa Biblia ay nagsabi, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon. Ang iyong mahalin, ang iyong Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Yun ang sinabi ni Propeta Moises alayhi salam sa kanyang kapanahonan dahil siya nakakasakop sa panahon nun sa mga Israel. Ito ay nakasulat sa Deuteronomy 6:5. At si Propeta Isa alayhi salam na anak ni Maria ay isa ring propeta na pinadala ng kasulatan. Ang kanyang mensahe ay hindi na iba sa mga naunang propeta na pinadala dito sa ibabaw ng mundo. Hindi ito naging salungat sa fundamental na aral sa lahat ng mga propeta. Halimbawa, ang Biblia sa Bagong Tipan. Si Jesus ay nabigay ng aral din sa unang kautusan sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ito ay nagwika na nakasulat sa Marcos 12:29. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang iyong mahalin, ang iyong Panginoon, ng Diyos na buong puso, na buong kaluluwa, na buong isip, at buong lakas. Mula naman sa pahina ng kapahayagan, ang Quran, matutunghayan din ang tunay na mensahe na dala-dala ni Jesus. Minsan, ang isang disipulo ni Jesus ay nagtanong sa kanya, ano ba ang pangunahing kautusan ni Jesus? Ano ba ang pangunahing utos? Ang sinabi ng disipulo sa kay Jesus sa kanyang panahon. Ito yung nakasulat sa banal na Quran sa Suratul Imran. Ang sabi dito, Innallah Rabbi wa Rabbikum fa'budu hadda siratun mustaqim. Ang malapit na kahulugan sa wikang Tagalog, katotohanan, ang Allah ay isang Panginoon. Ang inyong Panginoon, kaya't sambahin siya, ito ang matuwid na landas. Walang pinag-iba ang sinabi ni Jesucristo doon sa nakasulat sa Biblia
At ito rin nakasulat sa banal na Quran. At sa isa pang aya, sa Suratul Maidah, وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة ومأواه النار. At nagsabi ang Misaya, si Jesu Kristo, ang kanang Israel, sambahin ang Allah, ang aking Panginoon, ang inyong Panginoon. Katotohanan, sino man ang nagtatambal sa Allah, ang paraiso ay pagkakait sa Kanya, at ang apoy ay Kanyang tirahan. Maging sa Biblia, nang tanungin si Jesus ng Kanyang mga disipulo tungkol sa buhay na walang hanggan, siya ay nagwika. Ito'y nakasulat sa 1:17. At ito ang buhay na walang hanggan, na inyong makilala ang nag-iisang tunay na Diyos, at si Jesus ay Kanyang sinugo. Si Jesu Kristo mismo yung nagsabi na siya lamang isinugo, nag-iisang tagapaglikha. Kaya salungat to sa sinabi ng mga kapatid natin o kababayan ng mga Kristiyano na sinabi na siya ang Diyos. Mismo nakasulat dito na sinabi niya, siya lamang isinugo na nag-iisang tagapaglikha. Kahit ang uling propeta na pinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang panahon, bago pa man dumating ang reliyong Islam, ang Kaaba ay sentro sa pagsamba at napapaligiran ng iba't ibang estatwa at imahin, mga larawan, mga hayop at iba pa. Ang mga Arabo sa panahong iyon ay nagtayo sa kanila mga sarili ng kanya-kanyang Diyos. Ito ay nilalayan nila ng iba't ibang uri ng pag-alay. Ngunit, dumating ang payagan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran, na nag-utos talikdan ang pagsamba sa iba't ibang Diyos. Kaya't ang Kaaba ay naging malinis sa anumang uri ng pagtatambal sa nag-iisang tagapaglikha. Silang mga Arabo ay nagising sa katotohanan na walang Diyos na karapat dapat sambahin kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Ang Allah, ang makapangyarihan, ay nag-utos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa banal na Quran na nagsabi, Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami' alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa'aminu billahi wa rasuli. Malapit na kulugan sa wikang Tagalog, sabihin mo, O Muhammad, o sangkatauhan, katotohanan, ako ay sinugo sa inyong lahat bilang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na siyang nagmamay-ari ng kapahamalaan ng mga kalangitan at kalupaan. Maging kalupaan, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya. Siya ang nagbibigay ng buhay at kamatayan. Kaya't maniwala sa Allah at sa Kanyang sugo. Ito'y nakasulat sa Quran. May isa pang ayan, sinabi dito, Wallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ang malapit na kulugan sa wikang Tagalog, at siya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at siya ang Allah. Walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang papuri at pasasalamat ay sa Kanya lamang. Sa mundong ito, at sa kabilang buhay, at sa Kanya ang kapasyahan, at sa Kanya kayo ay babalik. At sa isa pang ayan, sinabi dito, Alladina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahul amnu wa hum muhtadun.
Kaya ang paliwanag dito, malapit na kulagan sa wikang Tagalog, ang mga yaong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod sa kanyang sugo na hindi nila inaluan ang kanilang paniniwala ng pagtatambal. Ang para sa kanila ay kapanatagan at kapayapaan. At sila ay ginabayan tungo sa matuwid na landas. Kaya ito yung mga nakasulat, subhanallah, ito yung mga nakasulat sa Quran, may mga palatandaan na nag-iisa lamang ating tagapaglikha. At lahat ng sugo ay hindi nag-iba-iba ang kanilang mitiin. Na kanilang mitiin ay iyahon yung mga tao o sangkatuan sa pagkalugmok sa kasalanan o pagsamba sa nag-iisang Diyos. At hanggang dito na lamang aking may bahagi na aking kalaman. At ako'y nagpapasalamat sa mga kapatid at mga kabayan na dito na nakinig sa aking naibahaging kalaman. At ako mula'y nag-iimbita o nag-anyaya sa inyo na saliksikin yung kaalaman o alamin kung ano nasa loob ng Islam. Alamin kung sino yung totoong Muslim. Kasi ang Muslim, hindi nakikita lamang sa pangalan. Ang totoong Muslim ay sumusunod, tumatalima. Yung tao na sumusunod, tumatalima sa nag-iisang tagapaglikha. Hindi lamang makikita na kesyo siya ay pinanganak na Muslim, magulay nga Muslim, ay siya ng totoong Muslim. Ang totoong Muslim ay sumusunod. At kaiba dito sa Islam. Ang Islam, isang reliyon na kung ating pagbulay-bulayan, ito yung panuntunan ng buhay. Hindi lang siya basta reliyon. Ito yung panuntunan ng buhay na kung saan ka man pumunta, ano man ang gagawin mo, ito yung turo ng Islam. Kaya hanggang dito na lamang at muli nagpapasalamat sa mga kababayan. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa may mga katanungan, alhamdulillah, handa namin sagutin sa abot namin makakaya. At Mga brothers, baka may mga katanungan kayo dyan. Si Brother Khalid dito, handa na po siya sa kanyang sinasabi tungkol po sa subject na or paksa na pinamagatang ano ba yun? ang mensahe. Ang mensahe ng mga sugo at propeta. So, kayo dyan, brother, kung wala kang tanong, o magsalita ka. Dito, doon ka rin. Ikaw dito naman. So, wala kayong tanong, doon ka rin naman na magsalita. Tatanong nga po eh. Ang magtatanong ikaw, halika. Para mabigyan kita ng toothbrush, nangipin ka naman. Halika. Assalamualaikum. Tanong kay brother, lahat ng propeta binanggit mo, di ba? Mula kay propeta Abraham hanggang kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong ko lang, mayroon ba sa kanilang nahihigit sa isa't isa sa pagka-propeta? Mayroon bang angat sa kanila? Meron ba daw angat sa kanila? Ang bawat propeta yung pinadala ay isa lamang yung katuruan. Kaya walang naiiba o angat sa kanila. Iisa lamang yung nagpadala sa kanila, kaya iisa lamang yung katuruan. At sa katanungan ng kapatid, alhamdulillah, walang angat sa kanila. Dahil pantay-pantay sila. Yung nga lang may aya kasi yun. Sabi ng Allah, pinapatay mo. Sabi ng Allah sa Quran, la nufarriku bayna ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. Walang pagpili-pili sa kanila. Walang pagpili-pili sa kanila at sa atin. Tayong lahat ay mga Muslim. Kasi ang nagpili sa kanila, kundi si Allah. At kanya-kanyang panahon. Nagkakataon lamang na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katapusang sugo at propeta. Okay? Pero hindi po nangangahulugan na sobra po si ano. Dahil si Allah po ang nagbigay ng kapangyarihan bawat isa sa kanila. Okay? Sino pang may tanong? Ikaw, Dato. Brother, magtanong kayo dyan. Brother, ang itatanong lang ko, may religion po ba si Jesus Christ at kung anong religion niya? Salamat po. Napaganda ng katanungan nating kapatid. Ang tinatanong niya kung si Kristo nga ba may reliyon. Kung sa panahon ni Kristo alayhi salam, Isa sa Arabic, wala siyang tinurong reliyon.
Bagkus kung pagbabasihan natin yung kanyang mga ginawa, sa kanyang pagsamba, siya ay nagpapatira pa. Kaya walang naiba sa mga Muslim. Mayroon siyang tinuturong reliyon, Islam. Dahil ang lahat ng mga propeta, Islam ang kanilang reliyon, bawat propeta. Pagsuko at pagsunod. Kasi kung sasabihin natin wala silang dinarang reliyon, sa kapanahon, ang Islam ay hindi nagsimula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Islam ay nagsimula sa unang propeta na si Adan. Si Adan, ang unang propeta, ang dala niya Islam. Si Ibrahim, ang dala niya Islam. Si Enoch, Idris, ang dala niya Islam. Si Musa, ang dala Islam. Si Jesucristo, ang dala din niya Islam. So, di ba, nakutandaan mo yung Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ati'u Musa wa Isa wa ati'u nabiyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Hindi, mayroon talaga. Sila lahat ay tayo, walang pagpili-pili, tayong lahat ay mga Muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Pag sinabing Muslim, ang reliyon ay Islam. Okay? Sige pa, sino pang may tanong? Sige pa mga brother. Okay, dito ka. Brother, May gabi idong. magandang gabi sa iyo, brother. Sa kapanahonan ni Jesus Christ, noong mawala na siya, di ba? Lumabas yung Kristyanismo na relihiyon. Ibinili niya ba yun sa sangkatauhan? Ito po. Sa kapanahonan ni Jesucristo, ano yan? Christianity? Opo, sa kapanahonan ni Jesus Kristo at nang siya ay mamatay na, ay lumitaw yung Kristyanismo, di ba? Relihiyon ng Kristyanismo. Yun ba ay ibinili ni Jesus Christ? Binili ba daw ni Jesus Christ yung Kristyanismo? Alhamdulillah. Si Yesu Cristo, alayhi salam, ay hindi nag-iwan ng Kristyanismo. Bagkus, lumabas ang pangalang Kristyanismo nung kapanahonan ni Pablo sa kay Constantine na isang Romano. Nang ibig sabihin ng Kristiyano sa abot ng kalaman yung pagsama-sama ng mga tao. Yun tinawag ni Constantine na si Pablo na ang grupo niya ay isang Kristiyano. Pero si Jesucristo ay hindi nagsabi na ang reliyon niya ay Kristiyano o iniwan niya yung reliyong Kristiyano. Si Jesucristo, ang reliyon niya Islam. At yung salitang Christianity, hindi yan narinig ni Kristo. Kahit isang versikulo, isang salita ni Jesucristo nagsabi, tayo mga Kristiyano or kayo mga Kristiyano, wala yang nabanggit sa Biblia, wala. Gawa-gawa lang yan ng mga tao yung wala na si Jesucristo. Kasi kung sabihin naman, Kristiyano, katanungan ko naman, anong sinabi ni Kristo? Romano Katoliko? Nagsabi ba si Jesucristo na kami mga Romano Katoliko? Tayo ay mga Sabadista? Tayo ay mga Mormons? Tayo ay mga Jehovah's Witness? Hindi naman ganun eh. Gawa-gawa po ng mga tao ang relihiyong Christianity, lalo na yung mga Romano Katoliko, mukhang pera lang ang patay pera, binyag pera, kasal pera, patay na nga ang kaluluwa, nandoon na sa purgatorio, magbayad ka pa para magkakapera. Tuwing anniversary sa kamatayan o araw ng mga patay, magbigay ka pa ng pera. Walang katapusang pera. Saan dinadala yan? Sa Vatican City. Uy, huwag ka mong iwanan, ha? Nagtanong. So, number 1 po, kung gusto ninyo pera nyo at kaluluwa dalhin sa Vatican City, mag-Romano Katoliko kayo. Hindi lang pera ang dadalhin, pati kaluluwa nyo dalhin sa Vatican. Wala na? Sige, magtanong pa kayo. Wala na. Sino pa ang tanong? Satisfied ka na? Sige sir, magtanong ka dito. Halika. Parang may 45 ka nga dala sir. Bro, assalamualaikum. Tatanong ko lang, tinatag ba ni Jesucristo ang iglesia? Tinatag ba daw ni Jesucristo ang iglesia? Magsalita ka no?
magsalita yun. Sige ha? Magsalita siya? Sige, sige, bilisan mo. Tapos kita Si Kristo ay hindi nagdala ng iglesia. Si Kristo ay dala-dala niya ang pinayag niya sa tao ay pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sabihin mo ang iglesia, galing sa salitang ecclesia, or yung basihan mo ay yung Mateo 18, nga si Jesu Kristo ay nagpatayo ka ito Pedro, mula sa iyo ay itatayo ko ang iglesia. Ang iglesia, hindi relihiyon, na misunderstood ngayon na iglesia, relihiyon, hindi. Ang salitang iglesia, ang ibig sabihin, grupo ng tao, hindi relihiyon. Dahil ang relihiyon sa Greek, ang tawag sa relihiyon sa Greek na salitang Greek, triskea, hindi ecclesia. Ecclesia meaning iglesia, group of people or a building. Yun ang tinatawag na iglesia. So sa kapanahonan ni Jesu Kristo, nagpatayo siya ng grupo, pero hindi relihiyon. Gaya sa atin ba, fraternity, organization, pero hindi relihiyon. Dahil si Maria, hindi pa isinilang si Jesu Kristo, si Maria may relihiyon na. Yung nanay at tatay ni Maria, may relihiyon na. Yung mga uncle ni Maria, may relihiyon na. Sila ni Moses, may relihiyon na sila. Bakit magpatayo pa siya ng ibang relihiyon? Big bang sabihin, bawat propeta, iba-ibang relihiyon? Kung bawat propeta, si Moses iba, si Jesus iba, si Elijah iba, si Adan ibang relihiyon. Pagdating sa langit, magulo, may debate. Parang lunita. Di ba? So hindi po ganon. So halika na bunso. Ikaw naman na magsasalita.